Mapaparayo ka lang ng accountant. Distansya ha. Distansya. Isa lang. Boss, vlogger. Mamaya interview mamaya.
500 tayo. Sasya na, sasya. Subukan nila. Pagka hindi mo na TLC, kakabago. Tapos, kapatid niya yung nakapila sila. Kaya rin mo din yung parang nakapila. Kaya rin matigas mo yan. Kaya, ang niya. Hindi, tumakapila. Nagawa namin na binigay na ano. Trabaho ng isang isang bakit na yan, ang ating araw ng apat na tao bago ilang litro na tayo i-absorb. Labak na yan, nilalagay. Yan. Pinadala ako. May dump truck kami dyan. Yung pinamanual. Pero patitigil dito. Oo, wala ito eh. Meron na dump truck dyan. Lakad lang daw. Oh, lakad lang daw. Ah, lakad lang daw tayo. Okay.
lakad. Lakad lang, lakad. Saan kayo banda? Saan na kayo banda? Nakatawid lang kayo ng tao? Medyo. Hindi pa high tide eh. Eh para doon sigurado. Ganyan. Ano? Distansya lang ano? Ano to? Reunion? Ano to? Reunion? Distansya. Ako naman ha. Diretso lang, diretso. Distansya mo, diba? Thank you. Go lang. Oh, move. Pantay ka lang sa akin. Hindi ka naman sa kanya. Kaya ka din to. Tabi ang konti para nakukuha na. Tabi lang konti. Tabi. Parang campaign ko ah. Sorry. Para house na. Tapos na ako ah. Iba yan to. Buwan niya, pinatuon niya. Move. Doon. Ano, doon. Pre.
Sir. Sino ba yung garo? Sige, okay lang. Tabi-tabi ano. Okay lang, oh. Alam ko naman. Kaya yun na yung terma. Tabi-tabi ano, tabi-tabi. Upside mo. Ano? Upside. Galing. Ayun, nakababat. Open na rin. O, bigyan niyo sa likod. Bigyan nasa likod. Bigyan niyo camera. Camera. O, move. Atras. Ulit. Ay, pang TikTok tayo, boss. Distansya tayo, sir. Huwag na magpunta. Paglagat na. Love you too.
Okay, okay. Lakad. Brad. Layo na. Dito na. Doon ang dito. Dito na. Tama ba? Neri, dito tayo. Ayos na konti. Neri. Taas mo. Okay. Tayo, Neri. Si Mike. Taas, papi. Okay. Chairman. Wala magulo.
Okay, meron. Dali lang. Well. Aray, kalibala ka. Sorry. Ano ba? Wala pa ang sa atin ito. Atras na lang kapatid, atras kayo para magkaso tayo. Dito po tayo sa City of Manila. Para po magsagawa ng regular meeting. Alam naman po natin, last bigat yung pagbaha dito. Nagkasabay po yung malakas na pagulan. Ay, kaya dapat po manilabas na yun. Plus the fact na medyo marami na po at lalo na po. Kaya po, kaya na po sa mga nag-isang po kami ng sa dito po sa City of Manila. Si Yorme na siguro po mapapaliwanag, kalininis lang po nila 3 weeks ago, ngayon nadumi na naman. What seems to be the problem? Siyempre yung materials, clothing, building na magpapalalak ko din ang City of Manila. And then ang building na masasabi. So, may tubig sa labas, yung tubig niya ngayon, punta rin sa amin. But for today, we're just very grateful the team na tinutulungan kami sa aming daily activities na clearing of any form of solid materials under our roads. Mga drainage, water, pipes, and so on. Malaking bagay ito sa mga taga-Maynila. At hindi ito magiging solusyon sa masasabi natin wala nang baha next week. Tomorrow. But it will ease, cushion the level of water. That's one. Second, yung daloy na tubig in a good time after the rainy days ay magaling maipapump out sa labas ng Manila to our Manila Bay. But hindi doon huminto. Isa sa malaking gagawin ng MMDA namin nagpapasalamat. Kahapon, Chairman and I went to UST through the effort of MMDA, engaging private properties or areas to participate in development of our drainage or flooding problems in Metro Manila. Hopefully, maging successful yun, mga initial meetings. Although in the past, they have attempted already, but Chairman and your city government is in sync with regard to this type of plan. Now, with regard naman to our public places, Chairman na gusto niyang gawin yung isang aming property doon sa may Remedios, yung Raha Soliman, na maging water catchment din. At yung circle namin, what we call Remedios Circle. So these are in line with our general master plan, drainage master plan ng City Government of Manila. At natutuwa rin kami na si Chairman Artes at ang MMDA ay gagawa ng mga drainage system base na sa master plan ng Manila. Kasi katulad ng Quezon City, magkatabi kami, si Mayor Joy, may master plan na rin ng Quezon City. Ang Manila meron na. Mag-uusap na lang yung mga tubo. And that will happen through the leadership of MMDA because this is an interlocal government unit na. So, one way or another, it will take time to develop these things. But things are moving on with regard to infusing physical development. That's the one. It will cushion the level of water.
it may solve a particular area's flooding. But it will not solve general flooding area. Talagang flood control project is the solution. Let us not confuse ourselves with what we are doing right now. This is a precautionary cushioning the high impact of load of water na what you call downpour, sabi ng mga scientists. Yun, importante yun. Kahit paano naman, yung mamamayan makatingin na maibsan yung nararamdaman nilang araw-araw na kinakarap tuwing umuulan. And we know that already we are a tropical country, 8 months of the year, it's gonna rain, and it's getting worse. That cannot be denied. Hindi nga bagyo, bumaba na, paano kung bagyo? So these are the measures that your national government, through MMDA, and local government of Manila working hand in hand. And hopefully, meron din mga initiative yung DPWH, and I hope by this time, they already know how to follow the elementary rule of coordination. Wala po coordination. I hope by this time, moving forward, they will know how to follow elementary rules. In working hand in hand to all, not only to Manila, all local government. Sir, gusto naman po yan ang proyekto na yung mga proyekto, lalong-lalo na po sa flood control measures ay i-consulta sa mga local government. Last week lang Secretary State na i-consulta local government dahil mas alam nila yung sitwasyon ng ground, sila yung araw-araw na dito sa kanilang kapanan. At alam nila ang problema at alam din nila at makakapag-suggest din po sila na solution. So, yan po ay ayon sa direktibo ng ating public station. Mapagana. Well, nag-coordinate naman kami. In fact, I think 2 weeks ago, isa pong pumping station sa Paula, doon sa malapit sa Doloman, ay napagana at kita naman namin. May lang siguro adjustments doon dahil medyo maliit yung catchment area. Daling na uubos yung tubig pag pinapump. Again, problema rin pa rin siguro yung parado drainage doon. Kaya hindi makapag yung tubig doon sa pump na ginawa nila. Pero again, i-address po namin yan. Well, yung public station sa under po ng MMDA ay lahat po magkana. Yung 7-1 na public stations po natin, nagkaroon lang ng problema yung isa sa nabotas ng isang araw. Yung starter niya, medyo nasira, medyo tumana rin kasi. Pero agad naman na gawa ng paraan at sa ayos. So, pero the rest, walang problema at magana po lang ang public stations natin. Including about 24 na nandito po sa Yung rainfall yung town kasi. Sorry? Rainfall yung town It could take time to develop. Regional development takes time. Things are being done. And ako kasi meron akong simpleng paniwala. In problem solving, first course of action is accepting that there is a problem. Pagka if we keep on denying those things, is it nothing? At the same time, masasakripisyo ang tao bayan. So, now, here, as you can see, it's been so many incidents that MMDA and local government unit are working hand in hand. Yun naman ay pinalulugod namin. In fact, with the statement of chairman that the directive of the president to coordinate accordingly, properly, the local government unit when they are going to introduce development in their locality. So that is
one thing that kung ako ay ahensya ng gobyerno under the office of the President, that is already a policy. It's a leadership policy. Kaya I think they should follow. Dahil naman tayo, kung matatapos pa to sa lalong madaling panahon, of course, salamat sa Diyos. So, we just finished it when I assumed office. I had it done, studied in 2022. Natapos siya, nitong pagkukuko, dumating sa lamesa ko. Now we are implementing it, sharing it with the PWH, sharing it with the MMDA. Because I, for one, sa city, on behalf of the city, we cannot build 140 billion pesos simultaneously to revive, drain, culvert, and all other drainage system that are available under the master plan. Now, having said that, natutuwa nga kami, katulad na nabanggit ko na kanina, MMDA, dadala kami ng pondo dyan. Nasaan ba yung ano nyo? Bigyan mo nga kami ng 100 meters. Bigyan mo nga kami ng 500 meters. Bigyan mo nga kami ng 1 kilometer. Ayaw, the DPWH will do the same. Okay. Siyempre, kung gagawin mo rin lang naman, huwag mo na gawin sa tama. So at least alam mo, may uuwihan. So it will take time, but it's going to be done. Patensya din siguro dito target sa maganda. Yan o. Ito po, yung drainage master plan po, ito po yung magiging Biblia namin, particularly ng national government. Ito po po kasagawa po ng mga drainage dito sa Manila City. So dapat po sa nagpapasalamat po tayo kasi wala kami kakayanan pananalapi ang MMDA may Corte Savings that they are developing Metro Manila. Hindi naman yung pag-Manila lang ginagawa namin. But it will ease our expenses developing infrastructure projects that will confront the flooding now. The question is, mararamdaman ba ng taong bayan pagka nakagawa na kami ng 500 meters, 1 kilometers, hindi pa yun. Pero sigurado tayo, kapag ang gobyerno nagtuloy-tuloy sa tatahaking ganito, yung mga anong apo natin at anak natin na papasok sa eskwelahan, magtatrabaho, mag-aanap buhay, will not suffer the way we are suffering right now. So we're doing this for the next generation na meron ng direksyon ang gobyerno ng Maynila at ang MMDA. I hope other agencies of the government, national government, will participate in line with this journey. Yung update lang sa land field, kapag nakulang mo ng mga basura. Thank you for asking. Dito sila na po, dito po nila alam ito. No, that's not true, Chairman. No. I really doubt it. Okay. I, for one, not because nandito si Chairman, we were informed. In fact, I'll give you backstory. 2 years ago, dapat sarado na yun. Salamat sa isang tao, napakiusapan, in-extend ng 2 years. Wow. Ngayon, kung sino hindi gumawa ng plano, hindi na natin yung problema yun. But, when I assume, July 1, sinabihan na ako ni Chairman Nartes, pare, mukhang matutuluyan ng isara ang Nabotas landfill. Pero ganun ba? Hindi na talaga ma-extend. Hindi, anong ginawa namin? Nagkayak kami. In fact, nagpunta pa kami sa iba-ibang bahagi ng probinsya looking for our fallback sa kami para maging patuloy na malinis ang Maynila. So, then, due to lack of material time, kasi 2 buwan pa lang ako mayor, so we created in 2 weeks time our own small transfer station, and we required our private partners to buy new hauling, the word is hauling truck, so that those dump truck namin na ginagamit or compactor na ginagamit sa Maynila for daily collection of garbage, hindi na magamit para dalhin sa Payatang sa San Mateo. Kaya we're very happy. Hindi naman natanong mo. It's been
na a little less than 48 hours. We start with light operation, tapos nagawa na namin yung big operation. So far, okay. So far. Lahat ng iyan, nakasalalay naman sa transfer station namin. Yung koleksyon ng basura, nakasalalay yan sa transfer station namin at sa landfill kasi hahaba ang pila. So these are the next challenge. Kasi yung initial operation, what I am after, the Vice Mayor and I, the city government is after, is collectahin yung basura sa kalsada. Yun, immediate. Kasi kundi okay lang dito sa pinagpagura natin. That is being done right now. The next step is the logistical challenges. Because from a regular 10 kilometer, now you're doing 30-50 kilometer back and forth. So, pero kami naman, in our own legal way, nakapaganda ng outcome. But, to state the record straight, everyone was informed by it. Way ahead. Ako, testigo po ay. I can attest to what the chairman attested. Nag-usap naman kami ni Leo. Alam niyo yung San Mateo landfill naman. Well. Yung San Mateo landfill naman, operational na yan since 2011. So, kay ECC yan, approve yan ng Foundation Program. Additional volume na ilan naman nagkakapalit at additional volume na sa kanila. At again, nakapag-usap ko kahapon sa home Mayor Omi at kaso ko kami na utang ko siya nag-usap ko regarding this. Again, it's within the capacity po ng San Mateo landfill yung additional volume na dadali natin. But nag-usap din po kami po overall dinamis para po mapag-usapan din na yung division kasi meron pang mas malaki na landfill dyan yung results sanitary landfill. So, just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin sabi agad kay Mayor Omen na may additional volume na dadali doon sa San Mateo landfill. Pero again, it is within doon sa ECC na possible